Sa Ebanghelyo, mababasa ang habilin ni Jesus sa kanyang mga apostol. Tatamis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Hinimok ng Panginoon ang kanyang mga disipulo na huwag matakot sa mga huling araw na kasama nila siya. Ganito rin ang payo ng Panginoon sa atin sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng kanyang pag-akyat sa langit ngayong darating na linggo. Bagamat tayo ay kanyang pansamantalang iiwan, nangako si Jesus na siya'y ating kasama. Siniguro niyang mananatili ang kagalakan sa atin dahil siya'y kapiling pa rin natin hanggang sa wakas. Ginamit ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo ang paglalarawan ng pagsisilang ng isang babae sa kanyang magiging anak upang ipaliwanag ang galak na mararanasan ng mga alagad matapos ang pagdaraan ng mga pagsubok bago natin siya muling masilayan. Paanyaya ito sa tanan upang maging matatag. Giit ng Iglesia, ang dala ng muling pagkabuhay ni Hesukristo ay kagalakan. Sa kabila ng mga kalungkutan at kapighatian natin sa buhay, kailangang mag-iwan tayo ng puwang sa pag-asang magpapanatili sa galak sa ating puso. Dahil anuman ang mangyari, kapiling pa rin natin ang Panginoon. Paliwanag ng simbahan, we can apply Jesus' words in today's gospel to every experience of suffering we face in life, whether physical, emotional, or moral. Every trial is an occasion for sadness. We long for relief from our suffering, but because Jesus promises that suffering will bear fruit, our grief is not total. Sa gitna ng anumang pagkasipayo sa kaibuturan ng ating puso, mananatili ang pag-asa. Sa pagdurusa, tiwala tayo na may tuldok o katapusan ang lahat. Garantiya ng simbahan, Jesus promised that when we see Him, our hearts will rejoice, and no one will take our joy from us. We do not yet see Him face to face, but the joy that comes from knowing and serving Him is firmly planted in our hearts. Makakaasa tayo na sa patnubay at tulong ng Espiritu Santo, mananatili ang kagalakan sa ating buhay. Anumang problema ang ating harapin. Sa madaling salita, nasa Panginoon lang ang ating tunay na kaligayahan. At magiging ganap ito sa pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Kaya sa oras ng lumbay at paghihirap, palaging isipin natin na nasa tabi lang natin ang Panginoon na tapat sa kanyang mga salita at pangako. Tinuturuan tayo ng Ebanghelyo ngayong araw na matutong magtiis sa hirap at hindi magtatagal, makararanas tayo ng wagas na kagalakan. Huwag sana tayong bibitiw. Huwag kailanman tabangan sa pananalig sa Diyos. Kung may mabigat na problemang dumarating, mas dapat tumibay ang ating relasyon sa Diyos sa mga panahon ng pagsubok. Naway maipaagot din natin ang kagalakan sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga nalulungkot at dumadaan sa matitinding pagsubok. God bless you.